Maraming salamat! Senator Alan Peter! Senator Alan Peter Cayetano! Maraming salamat po sa inyong napaka-atindi at napaka-inspiring and motivating message. Hala! President Rodrigo Duterte! Duterte! Mga kaigsunan ko, maayong gabi sa inyong tanan. Parihora ni. Kanang una ko mo sulti na ako'y gustong kanta na dungog na ninyo. Pero mo na ni ang guideline para natong tanan. Labi na gyud ang sa gobyerno. Kada program nako inako paminaw una mo ni aning kantaha para dili nako mag-usab-usab. Pero una ko mo musulti pag-usab naaman si Governor Antonio Governor Singson ug napay usa ka gobernador na adya akong bisita si Chavit Singson nahimo na lang siyang konsehal sa kadagandagan niya gitapol na, but just to be there in government for all time, he ran for councilor and he won. I'd like to say welcome and maraming salamat po. Katong kanta ni Freddy, pakitugtog una ko mo istorya. Ikaw ang pamuno para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Mga kaigsunan, kaning atong katilingban ba, the society itself. At marami ho tayong mga ideolohiya na pumapasok. The capitalists, the rightists, the ultra-rightists, may mga left, the socialists. Ako po ay isang presidente nang galing po sa left. And you know that kayo mga taga Davao. I belong to the left center, but I am not a member of the Communist Party of the Philippines. I do not agree with armed struggle and the killing of people, especially Filipinos. Nandito lang po ako sa left na may hanggang kilikili lang ganon. But hindi talaga ako yung died in the wall fighter for a cause because I do not believe in it. Now, simplihon lang na ako pag-istorya.
kung anong plano ko. Yung narinig ninyo kay Freddy Aguilar, yun na yun. Pati yung mga kanta nila, Jimmy Bundok and the rest, si Gail and Kat, lahat kayo. Maraming salamat sa inyo. Sunny Dizon for spearheading and he owns the land where we stand now. Si Senyor Agbayani. Kaya kaibigan, matagal na kaibigan. You know, there is really so much misery in our country today. Ang masakit kasi is we have really the money if we just collect it and spend it correctly. Dito sa customs, on a given day, I would say that we're losing about 300 million. BIR, ganon rin, halos. Mas malaki ang sa customs. You just place it in a very conservative amount of about 200 million. Sa ibang opisina, it's almost, actually, we're losing about 1.5 to 2 billion a day. Kung nagamit lang yung pera sa husto, then I could have provide the lands, yung mga awardees ng CARP, I could have given you the farm implements and the fertilizers and all. And I could even buy your products and sell it at government price and to be competitive with the imports. Ngayon kasi importation is allowed, WTO. There are special cases na magkakaroon ka ng tariff, but that is not the rule. That is only the exception. The exception is lahat, kung ikaw, if you're a talented man, you can go to the ASEAN countries of Indonesia, Malaysia, kung saan-saan. And the goods, wala na para. We cannot say that we do not buy that particular food because we produce it here. Kay kita, baski kung sa natong mabaligya, pwede man po natong igawas sa atong nasod o ibaligya sa ila. So that is really the problem of the country. The onslaught of WTO, unya kita dili preparado, kay ang ato basig karon sa sugar, basig, we're having a problem with the commodity. Ang atong mga palay, we have given so much to the multinationals, ginatamnan nila og sagig, pineapple, banana, mga kape. And it is a corporate endeavor nga dagko lang ang makakaya. So nahurot ng atong yuta, wala na tay katamnan para sa atong pagkaon. Because we are dependent on importation from Thailand, Vietnam, and Laos. So muna'y delikado sa atong sitwasyon, and we are always at the mercy of the other countries in ASEAN business. We have to catch up and we have to improve on everything. Ang akong unahon sa akong priority is health. And I will commit all of the earnings sa PAGCOR, which runs into billions, muna na akong ihatag sa mga ospital para sa medisina o ang inyong hospitalization. Muna akong number one priority, I will realign the money sa health then sa edukasyon. So there's a problem now, there's an aberration created because of the K-12. So you have about 700 students away siguro maka-enroll, and let alone katong mga maestra nga na-marginalize o asa sila adto. So I talked to Leonor Briones. She used to be the national treasurer. She is good, and I would like to thank her and her family for accepting my offer to be the Secretary of Education. Maraming dagkang kayo nagproblema, and I really don't know how to. I have to sit down almost day to day
sugod na ko karog sulbat because I cannot start to solve the problems when I am there. Magiging inutil ako. So I have to do it now. And I am taking in almost, ang akong cabinet is a mixture of the moderates na ay mga komunista yun, leftist, o na ay mga sa militar. Katong sa mga militar, si General Lorenzana, sila si Monteagudo, who are from the Morente, who came from here, Sed Lapina, sila ay akong gipamutang sa mga delikado kayo. But in all other areas of governance, pasulod na kong atong Secretary of DSSD, she is a leftist but she is a professor at the University of the Philippines. And all the others, sila Mariano. Ang akong gibilin, kanang gigunita na ako, DNR, I was supposed to give it to Ivasco, katong akong chief of staff nga komunista, nga pare. Ivasco was a former NPA. He was arrested somewhere in Libungan, Cotabato, about the time when I was a prosecutor. Motong pagdala niya di sa kititipan, ako i-investigate niya, kaya di man sila pwedeng magawas. And when Cory declared the release of all political prisoners, one of them was Ivasco. Tapos, ngita siya trabaho, I was the vice mayor. Eventually, when I was mayor, he was the chief of staff. Then again, finally, to cap maybe his stint, he went home to Maribohog to run for mayor, where he got elected for 3 terms. He's now the secretary of the cabinet. I was poised to, yun ang hiningi niya, DNR. The problem with DNR is I have a problem, a big problem with mining companies. They are destroying the soil of our country. Ayan ang mahirap kasi kung ilagay ko siya, komunista siya noon, and you know, invariably you have to use the force of the military and the police to enforce. Kung ano naman siya, di walang maniwala sa kanya. Priso ka lang namin doon, bakit kami maniwala sa iyo? So, nireserve ko muna yung DNR for somebody who was the... Alam mo, the mining people must shape up. Karamihan ng ginagawa ninyo ngayon, especially Surigao, puro butas-butas na. They have to stop. They're spoiling the land. They're destroying the Mindanao. At ilan lang yan, sila mga taga-Maynila na nananalo. Ang masakit dyan, even Moro people, suppose na taga sila dapat dito nawala rin sila. They're just along the marginal side of our business endeavors here in Mindanao. That has to change. Para sa akin, it must galing dito. And I would like it to be like a cooperative of all now mga Pilipinong kakot-kot diha. And we will just support them and give it to them and give them the instructions of how not to end up spoiling the land natin dito. So yan ang mauna muna ang mga taga Mindanao na mahirap. Lahat ng mining na malalaki nang nagsumira ng ating will have to stop at pangita sila glaing negosyo. They have to stop. They have to stop. Dito sa edukasyon, I will endeavor to build, if there are about 25 to 30 students in a barangay, then you will have a national high school. No need to walk for 30, 20 kilometers to go to school. Ako na mismo ang magdala ng eskwelahan. And wala masyada akong infra ngayon, not the big ones, you know. In order to move, we have to keep on spending.
talagang kailangan kung ano yung binigay na gastusin mo. Na tinatawag na lang bottoms up. But the problem, yung bottoms up came late. Ginawang pamulitika. If you are a department and I give you 30 billion, at the end of the year, yung 30 billion must be spent to the last centavo. Bigyan kita 30 billion, tapos ang gastuhin mo lang 25. O so may 5 billion. Saan yung 5 billion? Ubusin mo. Pag nagkulang ka ng pera, sumobra ka. Either pumasok ka sa kurakot, kaya nagkurang ang gobyerno. Pag nagkulang ka naman, may sobra ang pera, hindi mo naman ginawa ang trabaho mo. Kaya ng teller ng bangko. At the end of the day, pag audit, yung cash on hand niya, huwag sumobra ng piso, walang kulang na piso. Kasi kung nakulangan kang ng piso, patanga-tanga ka. Ngayon naman, kung nasubrahan yung pera mo ng 1 peso, tatanga-tanga ka pa rin. Ang kalaot katong imong katransaksyon. That is just an example when we talk about pesos. But if you talk about billions, there's some corruption in it. So, corruption must stop. Itong police must stop. And I will have to ask about 3 generals, John Sacrame, to resign. And do not wait for me to name you in public because I will only humiliate you. Lahat ng mga kasong pulis na dismiss ang kaso will be reviewed. Kasi ang style nila ganito. Pag nahuli yan sila, napailan ng kaso, they disappear from the horizon. Tago-tago lang yan sila, pulis eh. Maya, pag matagal na, about 2 years, 3 years, magpunta na kaagad yan doon sa judge, may abogado na. Kung titignan niya na wala na yung mga witnesses, patay na o matanda na, o hindi na interesado kasi hinold up nila for 3 years, wala nangyari sa kaso, kasi at large man sila. Then suddenly you would appear in court and say, Judge, magpiansa ako. Kung ayaw mo ako magpiansa, I insist on the trial. Because in the Constitution of the Philippines, there is a provision there which says, there must be a speedy trial. Kung walang speedy trial, ma-dismiss yung kaso and it is always with jeopardy. Meaning, hindi na ma-file uli. So yan ang gawin nila. Ang mga server, sulatan lang doon, cannot be located. Hindi naman tinatanong yan ng judge kung totoo ba o hindi. Cannot be located or has transferred to another residence. Basig na agod, pag ingoy katulo, mo gyapon, cannot be located ang witnesses, ang complainant, wala, dismiss ang kaso. At to dahil na sila sa Pulcom o diha sa Krame, it's only about 300,000, balik sila sa serbisyo. And they go back again, crucifying the Filipino. Hindi ako papayag na. Lahat na may kaso, lahat ng pulis na may kaso at wanted ngayon, you have to either pag nandiyan ka pa sa droga, ipapatay kita. Don't take this as a joke. Hindi ako nang papatawa. Putang ina, papatayin talaga kita. As I have said in the meeting, the Avance, my parting words was that if you destroy my country, I will kill you. If you destroy the youth of this country, I will kill you. Nasa sa iyo na yan kung hindi ka maniwala. Pero kung tanungin mo ang mga taga Davao na nilibing na walang claimant, ang uban, ang lawas na apa diha sa mga gibadababad o formalin, nagkubat o kinsay mo, may talaga, galit ako. Galit ako sa droga. Layo na mo da, palayo mo da, mapiskan mo da. If you are into it, wala ka pa malulong. Stop it.
Stop it. Kay ang droga na ako'y rehab. I have a rehab center there at Maa. Ngang tana ko nga kadaghanan ni graduate na mo, released after about 4 or 5 years in confinement plus treatment, and they end up doing it again. So akong pangutan ng mga doktor, but I was able to get a fairly accurate answer from a American doctor na ang problema rin nila sa border sa Mexico, ganon. If there is no cocaine or heroin, shabu na lang. Ang cocaine o heroin, maayo because it comes from a natural, murag tanom. It is papi, tawag nila. Diya kuhaon nila ang cocaine o ang heroin. Pero uban, kaning shabu, it shrinks the person faster than ever. That is why, ingon ang mga doktor, wala na. Rehab is no longer a viable option. Di na matabang ang rehab. Kaya ngayong nandyan sa neighborhood ninyo, feel free to call us, the police, or do it yourself if you have the gun. You have my support. Di, palikada, ani lang. Ani lang, that's the rule, ha? At to Asya, at to ba nga, labi na magsige nagpamalit, ing na ina-aristo kita. Ina-aristo kita. Ina-aristo kita bilang isang kriminal, and I am invoking the criminal law of the land against selling of shabu. Pagka sabihin mo, sumama ka sa akin sa istasyon, because I have to bring you to the station. In an arrest, you must overcome the resistance of the criminal. I-overcome mo talaga yan. And if he fights, and he fights to death, you can kill him. And you just follow that. Only if your life is in danger, at lumabat, may baril rin o may kutsilyo, at magdastas na, barilin mo. And I'll give you a medal. And if you do that every day, gawain kitang chip ng PC. Oh. Totoo. Because kung ayaw ninyong tumulong sa akin, kagaya ng Amerika, ng kamay, hala yan, matay pa tayo dyan. Kung tatay ka, may baril ka, at yung anak mo lumalabas, hindi mo na mapipigilan sa totohanan talaga, lumalabas may mga anak ninyo. Hindi ninyo pipigilan. Diyan sa kanto, yan, yung Doña Luisa ko. Yung road na papunta ko doon, kaya pala nakikita ko yung mga gago doon, nag-standby at 2 o'clock, 3 o'clock. Ang usap lang. Eventually, ang tinaman mga 6. Kilala ko. Mga anak ng kaibigan ko. At sinabi ko na palayasin ninyo kasi mamamatay talaga yan. Yung iba nagdas, ng iba bumalik. So number 1 ko yung battle cry sa droga. Krimen. Pagkatapos, corruption. Yung lagay-lagay ng bala na yan, susus, huwag ninyong gawin yan. Talagang kakainin ninyo yan, maniwala ka. Kita mo yung mga barker dito ng jeep na nanaksak. Kasi ayaw magbigay yung mga driver sa kanila. Barker lang. Naghawak pa ng puwit ng babae, likod o dito sa dibdib ang mga gago. Yan ang... Mag-behave lang tayo. Kagaya dito sa Davao. Ang malas ko kasi, ang taga-Davao ang kausap ko, hindi naman kayo kailangan, alam na ninyo. Yes! You know the drill dito. Wala man tayong problema. Pero kay Thanksgiving man to, sige na lang. Totoo. It would be really a waste of time lecturing to you what a society at this stage of our national life should be. Medyo nakuha na natin eh. Hindi lahat. In a scale of 1 to 10, umabot tayo ng mga 7. Yung ibang lugar, 3, 4. Because of shabu. It has to stop. Madugo ang labanan ito. Madugo ang labanan ito. Tumabi kayo kasi
Pati pulis dito. Tuli. Wala. Kasi galit ako eh. Pero hindi, na pulis na tinarong. Pulis tinarong, walang problema. There is, I've learned to learn this. Dalawa kasi ang extreme greed. Hangul yun ba? Extreme greed and extreme need. Ingnanta mo, kanina mga taga-gobyerno, pulis, sundalo, extreme need. Yung perhan ng asawa, cancer, ang nanay, namatay, anak. Dito ka na lang sa akin. I will provide a small amount for every unit there para na sila madaganan. Extreme need, ako na. Extreme greed, ako rin yan. Kaya ipapatay, tagyog ka. Ang bayad ko ngayon, pagka drug lord, nag-announce na ako, 5 million. Labi nagpatay. O buhi, 4,999 lang. 1,000. Totoo. Tapos yung distributor lang dyan, kaya nang buhangin, kung mapatay mo, it's, basta drug lord na, 3 million. Pag hindi patay, 299 million lang. Kasi 2,999,000. Ganon. Tapos yung mga pitsi-pitsi, 50. May pera pang naiwan. Ganito ang nangyari. Sabihin mo sa kumlik na yan, huwag nila akong malitsi-litsi. Wala kasing bumigay talaga sa akin ng pera. Because they thought I'd never make it. So, gamay ra gyud kay nihatag, and for the few times that I was able to go outside of Davao to campaign, it was only in limited number of days and limited expenses. Bayad pang hotel. But katong nagataas na ko, labi na itong murag ni Sirit na ko, naabot na ko 18, 21, daghan na ng hatag. Wapog kumudawat na. Naya akong uman mga amigo, because I do not want to embarrass them. Ingon sila, Mayor, karoon lang kami well. Pero katong mga tag-iyag aeroplano, I assure, tag-iyag mga, di dala na ako pangalang kibaw na magduhara may tag-iyag aeroplano dari sa Pilipinas. Never accepted. Basi pangutan-on ninyo siya, kamong nagtrabaho diya kang lusyutan. Ingnan mo, because he's doing business, gagamit siya sa airport. That airport is owned by government. Ang bot o nakabayad ba siya hanton karon? Murag basta ng landing fees nga. Kada landing take off nimo bayad ka kay kanang airport gobyerno na. Now, if you're faltering in those kinds of huwag yung kumdawat. Baka kalain niya, wag mo. Pero katong naanak ko sa taas, daghan na ng hatag. Ang problema, ako pong iuli, maimbaras, kanamang rejection na eh. It's a form of rejection that is really sakit sa tao yan. Manan, hindi ko kwarta maano. Kanya, kaila sa akong kaila, sila Rod, bakit na ako niya? Sige. So, napay kwarta. Wa na ako gi-appeal sa expenses. Kaya wala naman itong gasto sa expenses. Muna ako kumilig. Ayaw mo labot-labot diha, ihatag ko ni. Good for 200 persons pa ni. Nga mapatay ni mo. O na mahurot ang kwarta. Gusto mo kwarta? Diyan siya ninyo. Ngita mo drug lord to. Maghanap ka ng drug lord. Bigay ko ako pa. Ako magsalita ako ganon tanan. Kayong taga-Davao sanay kayo. Yung gani ko muna na. Muna ihatag na ko, ihatag talaga na ko ninyo. Tanang drug lords, ihawa ninyo, kay ginadaot ang atong nasod. Corruption sa gobyerno, maundang na. Naanak ko nandyan na ako. So, mayroon gani ko, kanang BIR, ang akong gibutang dia si Dulay. Now, let me explain. Ingon man gud ning mga taga Manila, mo bitaw sila nga daw kapapahawa. Haom da.
Hadlok-hadlok ko nilang boycott. Boycott ako. Ha? Boycott? Oh, putang. Hawa mo na. Sige, boycott mo. Huwag sila kailan ako. Pareha sa mga pare ba? Pag ingon nila nga, ayog boto na Duterte. Mau ba? O sige. Tangina ninyong tanang mga pare nga buisit mo ko mga obispo. Hawa mo na. Tingnan ako. Di ba ang naminaw mo? Sige, let this be a referendum. Tanaw na to. Tanang naminaw karon nga Katoliko, sunod mo sa inyong obispo. Ayaw mo boto na ako, kay dili mo maboto, o maboto mo na ako, dili mo motuo sa inyong obispo, maimperno mo. Sige, larga. Sige, leksyon ko. Wag sila kakuan sa akong batasan. Wag sila kay ba nga ako, dili ko mabuag o di ko mapresidente, putang ina ninyo. Magkuman nakaigon ko nga kanang press nga nako. Press tinuod man. Pasigig padugog-dugog anang pala. Putang ina ninyo. Pala nga kawatan tong tulisan tong animal to. Naunhan lang ko ato tinuod. Kapila ako kabong taga Davao nimo, mopatay kog tao. Ako mismo mo'y nagahagad. Si pala gisulod ko na sa Mercure. Ako rang usa, gibiyaan ako akong security kay gusto na akong patyon. Pag ingon ang security dia, Mayor, anong gusto mo? Anong gusto ko? Patayin ko si pala sa yung animal na yun. Tago dito sa iyang kusina, yung luksong to speakers. Kausa, gisulod ko na silang balay. Ako rang usa, ang driver na ko, si Bong, ako ra, bilin mo tanan. Bong, pagkabot siyang balay, gisulod na ko, nakambak itong iyang mga ex-NPA. Yung na ginawa, puta na, bunot mo tanan. Putang ina ninyo. Pero dili ka na yung pagpatay at itong ambos. Small time to. Parang mga ingon ana dot-doto, napay usa ka reporter nga rin, ikaw pa'y gilad. Nangutana og how is your health? Yan ako, I'm fine, I'm good. Sagot pa na ako, putang nga. Saan yung medical report mo? Binastos gani. O di ginan ako, ayun na lang. Ako himatsyon. Pagawas ako'y kontrabida. May ba na naon mo ang tao? O ingnon ta ka, kumusta ang kondisyon sa bisong sa imong asawa? Dobe? Unsa man ang iyang kuan? Naibaginitis o wa? Baho, ora ba na? Ganun eh. Binastos man ko. Kapila na good sa eleksyon, gipangutana ko, kaming Rojas. Niabot pa may sinagpaay, unya, gusto ingon ako, ingon siya nga, medical report. O yun na lang. Maghubo na lang ta. Badak ka na itagotin, gusto ka? Gamay mo tagotin, kay igwad maglubot, bayot. Kamong mga taga Manila, kaning mga reporting para itong si Manlupig. It's a very impertinent question pa. Binastos. You know, how is your health? Ano ko po kung? Oh, I'm fine. Where's your medical report? Aba, putang ina. Mura pagkasitang yung wag kriminal. Ang akong tading, no, how's the vagina of your wife? Is it smelling or not smelling? Give me the report. Bastos eh. Ang akala ng taga Maynila, mahadlog pagkuha ng may boycott. Putang ina. Wala, sige, pag-boycott. O, tanawa, di usara. Gobernador kani. Wala, sila to as gawas to dito layo. Okay, pakialam ninyo. Kuha na. Manguli na takay, nakadungog naman pag binastos. Ayan, nagdadas inyong balay. But ladies and gentlemen, taga Davao, daghang salamat sa inyong tanan. O akong gisaad ninyo gobyerno nga walay korupsyon. O gobyerno ang tarong. Nagaula na daw yung sa akong anak, pauli-o na daw mo. Daghang salamat kay Basig. Buto-buto ba mo bishop? Nakabay bishop dia? Tungadjik mong yawa.
O sa aron di bauwan. Nihinay na mo kanarabay mga bata. Dengan salamat. Murag wa mo manlihok na mo diha. Basta ako magsilbi ko ninyo. Magsilbi ko ninyo. Ako mo hurar sa Malacañang, ako lang usa, di lang ko haron walay maisturbo. Walay traffic congestion, wala. Ako day usa-usahon tamog adto karon pila ka adlaw mo libot ra man ko. Daghang salamat kaninyo tanan.